Nag-aalboroto na naman ang Mayon Volcano. Itinaas na ng PHIVOLCS ang Alert Level 2 kanina matapos magbuga ng makapal na usok ang bulkan. Pinayuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa Mayon na iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at maging alerto. Live mula sa Legazpi City, may report si Myla Aycocho ng GMA Bicol. Kanina nang itaas sa Alert Level 2 ng Philippine Volcanology and Seismology ang bulkang Mayon. Ibig sabihin, patuloy pa nila nakikita ang mas lumalala pang sitwasyon ng bulkan. Halos hindi na maaninag ang bulkang Mayon matapos itong mabalot ng makapal na usok dulot ng pag-aalburuto. Dahil dito, itinaas ng PHIVOLCS ang Alert Level 2 sa bulkan. Ibig sabihin, may nakikitang pamamaga sa bunganga ng bulkan na posibleng humantong sa malaking pagsabog. Mabagal din daw ang pag-akyat ng magma mula sa ilalim ng lupa. At kung magtuloy-tuloy ang ganitong aktibidad ng bulkan, hindi malayong mauwi ito sa mas matinding pag-aalburuto. Inabisuhan na ang mga residente malapit sa bulkan na maging alerto sa lahat ng oras mula ngayon. Pinaiigting na rin ang pagbabawal sa paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone na pwede raw na ma-extend pa ng hanggang 7 kilometro kung kakailanganin. Sa summit area ng Mayon, nagkaroon ng dome. Ibig sabihin na yung bukbo doon na yan ay dahilan sa pag-akyat ng magma. Ibig sabihin lang pag may lava doon pa doon sa taas, ang isang implication po noon ay pwedeng mag-lead into a higher unrest ng volcano. Eventually, kung patuloy po ito at mag-i-increase pa yung activity nito, pwedeng tuloy ito sa medyo malakas na pagsabog. June 29 ngayong taon ang huling magbuga ng puting usok ang bulkang Mayon. Kahit pa malimit ang pagbuga nito ng usok, itinaas pa rin ang Alert Level 1 bilang babala sa publiko. 3 araw bago noon nakapaglagay ang PHIVOLCS ng isang aparato na tutulong para sa pagmamonitor ng lagay ng Mayon. Meron tayong tinatawag na Moon Telescope. Ito yung parang cosmic ray particle na kahit pader yan o kahit anong bagay ay lumulusot. May 2013 naman na magkaroon ng phreatic eruption o pagbuga ng steam. Agad namang kumalma ang bulkan makalipas ang ilang araw. Matatanda ang noong 2001 ang itaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 5 ang bulkang Mayon dahil sa matinding pagbuga ng lava sa palibot nito. Walang namatay sa pagsabog pero milyon-milyong piso ang halaga na iniwan nitong pinsala sa probinsya. Taong 1840 naman ang maitala ang pinakamalalang pagsabog ng bulkang Mayon sa kasaysayan ng ikinamatay ng mahigit 2,000 tao. Jessica, sa ngayon under close monitoring nga ang PHIVOLCS sa mga activities ng bulkang Mayon at patuloy rin ang isinasagawa nilang maigpit na pakikipag-ugnayan sa lokal na gobyerno ng Albay. Jessica. Myla, mabuti at ngayon parang na-monitor agad itong unusual signs ng Mayon kasi naalala ko may isang taon noon na bigla na lang itong nagbuga ng nakamamatay na materials, no? Kaya may mga namatay noon, may mga natabunan, may mga nasunog dyan mismo malapit sa yung slopes mismo ng Mayon. Jessica, siguro ang tinutukoy mo ay yung phreatic explosion last year. Sabi nga ng PHIVOLCS sa mga ilang interviews na natin na itong phreatic explosion ay natural na at hindi pa rin masasabi ng mga alert level kung ito nga ay dulot nitong mga alert level dahil nga kahit nasa alert level 0 ito, posible nga rin magkaroon ng phreatic explosion. Kaya nga patuloy rin ang monitoring ng PHIVOLCS lalo na doon sa nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone na bawal talagang pumasok doon dahil delikado nga ito, Jessica. Hindi, naalala ko mga 1990s yun may isang pagkakataon na bigla na lang bumuga itong Mayon, hindi inasahan, walang warning signs, yun ang delikado. Pero mukhang through the years ay namomonitor na closely talaga yung signs. Katulad ngayon, nakita nila na maga, tapos sabi rin ni Director Solidum, may dinagdag pala silang equipment dyan. So mukhang mas mataas na siguro ang batting average na masasabi ba para ma-predict itong unusual activities ng Mayon? Jessica, dito kasi sa Albay target talaga itong zero casualty sa anuman na mga kalamidad. Kaya nga patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na gobyerno ng Albay sa mga concerned agencies, lalong-lalo na rin itong PHIVOLCS pagdating nga dito sa bulkang Mayon para hindi na maulit yung sinasabi mong insidente at maging yung insidente na rin nung nangyari itong riming na kung saan yung mga labang nag-erode at yun nga naka-apekto sa daang-daang mga tao. Jessica. Pero di ba bago nito, after Glenda, may mga sunog pa na nangyari, may
may mga bushfire pa na nangyari dyan sa slopes ng Mayon. Yun ba nawala na, Myla? Sa ngayon, Jessica, may ilang areas pa rin naman dito sa Bulkang Mayon ang may mga nasusunog na part pero hindi naman ito gaanong kalakihan. At ayon na rin sa Office of the Civil Defense Bicol ay hindi naman hindi naman delikado dahil nga malayo ito sa mga kabahayan. Pero yun nga, sinasabi nila na malaki pa rin ang pinsala nito, lalong-lalo na doon sa mga tanim na nasa portion na to o nasa parte na to ng bulkan. Jessica. Pero dapat liwanagin natin na bago pa ho nagpakita na naman ang pag-aalboroto itong Mayon Volcano, meron ng mga bushfire sa palibot nito, pati dun sa ibang parte ng Albay. Pero hindi ho konektado ito dito ho sa nangyayari o namomonitor ngayon na unusual activity sa bulkan. Maraming salamat sa iyo, Myla Aycocho ng GMA Bicol.